Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga angkop na pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Kabilang din dito ang wastong posture ng pagtayo, paglakad, at pag-upo. Gayun din ang mga angkop na pananamit na dapat ninyong suotin. Mga kasanayan, una, nakapagpapaliwanag tungkol sa iba't ibang posture at nakapagpapakita nito. Pangalawa, nakatatalakay tungkol sa angkop na damit sa panahon o okasyon. Pangatlo, nakapagpapakita ng wastong pananamit at panghuli, na ipakikita ang tamang pagkilos. Mga layuning pampagkatuto, nakabibihis ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata at naipakikita ang angkop at tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Sagutan natin ang unang gawain. Sagutan natin ang ikalawang gawain. Wastong pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Mayroong mga kasanayan at kilos na dapat gawin ng nagbibinata o nagdadalaga na gaya mo. Ang ilan sa mga ito ay ang wastong pag-upo, pagtayo, paglakad at pananamit na naaayon sa panahon at okasyon. Ang mga kasanayan na ito ay mahalaga na iyong matutunan upang maging kaaya-aya. Alamin natin ang wastong posture sa pagtayo. Ang posture ay ang pag-aayos ng ating katawan upang suportahan ito habang nakaupo, nakatayo, o nakahiga. Ang iyong posture ay dynamic kapag ikaw ay gumagalaw, naglalakad, tumatakbo, at iba pang mga pagkilos. Kapag ikaw ay hindi naman gumagalaw, ito ay tinatawag na static. Ang iyong katawan ay hindi aktibo sa pagkilos. Halimbawa, kapag ikaw ay nakaupo, nakatayo o natutulog. Masasabing ikaw ay may magandang posture kapag ang iyong spine ay nasa neutral na posisyon. Magiging maayos na posisyon ng iyong mga kalamnan at dugtungan ng mga buto ay makatutulong upang mabawasan ang bigat ng pagdadala ng iyong katawan. Hindi ka mapapagod ng mabilis at mapapanatili ang balance ng iyong katawan sa anumang posisyon. Ang pagsasanay ng magandang tindig ay mayroong pakinabang sa ating kalusugan. Ang magandang tindig ay nakababawas ng stress sa ating kalamnan o kaluluwang. Tignan ang nasa larawan mga bata. Ipinapakita dito ang tamang posture sa pagtayo. Narito ang mga benepisyo ng magandang tindig, halina't basahin at pag-aralan natin.
Talakayin naman natin ang wastong posture sa pag-upo. Ayon sa isang artikulo ng 2019 sa Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, maaaring magkaiba ang tamang posture para sa bawat tao. Mahalaga ang pagsubok ng iba't ibang paraan ng pag-upo at pagtayo. Nakasalalay rin sa uri ng kagamitan ang wastong posture ng pag-upo ng isang tao. Kabilang sa mga kagamitan sa pag-upo ang mga upuan sa opisina, silya sa bahay, ergonomic na upuan, at upuan sa sasakyan gaya ng kotse. Ang mga iba't ibang uri naman ng posisyon ng pag-upo ay ang upright, cross-leg, ankles crossed, nakayuko sa isang tabi o slouching at nakagilid sa isang gilid ng upuan. Basahin at sundan natin ang mga pamamaraan upang mapaganda ang posisyon sa pag-upo. Tamang pamamaraan ng pag-upo sa harap ng computer. Halina't basahin natin. Wastong posture sa paglalakad. Nakakatulong ang wastong paraan ng paglalakad upang gawing madali at comfortable ka sa iyong paglalakad. Kung ikaw ay naglalakad ng may wastong tindig, tinutulungan ka nitong makahinga ng maayos, at mas magiging magaan ang katawan sa paglalakad. Kapag wasto ang iyong tindig sa paglalakad, nakatutulong ito upang magmukha kang matangkad at nakadagdag ng kumpiyansa sa sarili. Samantala, kung sa iyong paglalakad ay makaramdam ka ng pananakit ng balikat o paa, suriin ang iyong posture at igalaw ang iyong ulo at balikat. Makatutulong din sa maayos na paglalakad ang pagsusuot ng sapatos na angkop sa hugis at sukat ng iyong paa. Mga benepisyo ng pagtindig ng wasto sa paglalakad. Una, nakatutulong sa paglalakad. Pangalawa, hindi agad napapagod. Pangatlo, balanse ang enerhiya sa katawan. Pang-apat, maayos ang paghinga. Panglima, maiwasan ang pananakit ng likod at balakang. At panghuli, wasto at balanse ang paggamit ng lakas mula sa kalamnan ng binti at puwit. Basahin natin at gawin ang mga pamamaraan ng wastong tindig ng paglalakad. Dumako na tayo sa ating susunod na aralin. Ano nga ba ang mga angkop na pananamit para sa nagbibinata at nagdadalaga? Ang yugto ng iyong pagdadalaga at pagbibinata ay may kaakibat ding responsibilidad ukol sa wastong pananamit, kung saan maipakikita mo ang iyong fashion sense. Subalit huwag kalilimutan na ang pananamit ay may binabagayang panahon at okasyon. Tandaan natin mga bata na ang angkop na pananamit ay nakapagbibigay ng malaking kumpiyansa sa sarili kung ito ay malinis, maayos at ikaw ay komportable. Ilang gabay sa pagpili ng angkop na kasuotan. Una, pumili ng kasuotang angkop sa iyong personalidad at edad. Kung mahilig ka sa fashion,
Maaaring sumubok ng ilang makabagong estilo ng damit na naangkop pa rin ang kaayusan at respeto sa sarili. Pangalawa, alamin ang okasyon. May mga kasuotang nababagay sa bawat okasyon. Sa pagpili ng iyong damit mahalaga na alam mo kung ang okasyon ay casual o nangangailangan ng formal na estilo. Tulad ng mga kasalan, family gatherings, mga natatanging okasyon gaya ng buwan ng wika, kaarawan ng kaibigan o kamag-anak, at iba pa. Alamin natin ang ilan sa mga okasyon at anong kasuotan ang nababagay na isuot. Una ay ang formal na okasyon, maaaring magsuot ng barong, long sleeves, at Amerikana para sa mga kalalakihan, at gown, cocktail dress, blouses o saya naman sa kababaihan. Pangalawa ay ang casual na okasyon, maaaring magsuot ng polo, blouses at slacks na pants o kaya ay maong pants. Pangatlo naman ay ang kasuotang pantrabaho. Ito ay kasuotan para sa pagtatrabaho sa opisina, ospital, konstruksyon, at iba pa. At panghuli ay ang sportswear. Ito ay kasuotan na ginagamit sa paglalaro ng swimming, basketball, tennis, at iba pa. Pangatlong pangunahing gabay sa pagpili ng angkop na kasuotan ay ang kondisyon ng panahon. Upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan, dapat ang pipiliin mong kasuotan ay angkop sa panahon at klima ng paligid. Pumili ng damit na hindi masyadong makapal o manipis para sa magandang daloy ng hangin sa iyong katawan at maiwasan ang pagpapawis na maaaring magdulot ng di kanais-nais na amoy. Mayroon tayong dalawang uri ng kasuotan depende sa panahon. Ito ay ang kasuotang pangtag-init at pangtag-lamig. Alamin natin ano nga ba ang mga kasuotang pangtag-init. Tuwing mainit ang panahon, marapat lamang na magsuot ng mga light-colored at preskong damit tulad ng t-shirts, polo at mga blusang walang manggas o sando. Gayun din ang shorts na maayos, palda na may katamtamang haba na gawa sa malambot na tela. Maaaring isama sa kasuotan ang ibang mga accessories gaya ng sunglasses at sun hats upang protektahan ang mga mata at mukha sa araw. Maaaring magsuot ng maayos at malinis na sandalyas, tsinelas, rubber shoes, at iba pang footwear upang mas lalong maging komportable sa paglakad at sa paa. Narito naman ang mga kasuotang panglamig. Tuwing malamig ang panahon, magsuot ng sweaters, jackets, hoodies na may kapal ayon sa klima ng panahon, upang magbigay ng angkop na init sa katawan. Maaari rin magsuot ng long-sleeved na polo, o blouses na maaaring ipanloob sa jacket. Maaari din magsuot ng pants o jeans na makapal ang tela. Maaari ring gumamit ng boots kung kinakailangan upang proteksyonan ang mga paa kung may mga pagbaha at makaiwas sa panlamig. Ang bonnets, gloves, scarves, at hoodies ay makakatulong din upang proteksyonan tayo sa lamig. Tandaan natin mga bata na ang pagiging komportable na napili mong damit ay magdudulot sa iyo ng tiwala sa sarili at pagpapahayag din ng respeto sa iyong kapwa-tao. Ang kasuotan ay hindi lamang maganda kundi malinis at maayos din. Mahalaga rin na isaalang-alang mo ang mga lokal na kultura sa iyong komunidad. Huwag pagtatawanan kung may makikitang kakaiba ang estilo ng pananamit. Bagkus ay respeto mo ito upang ikaw din ay respeto. Bilang pansunod, kung dadalo sa mga okasyon dapat alamin at igalang ang dress code. Importante na marunong kang sumunod sa ibinigay na panuntunan sa pananamit, at sa kulay na itinakda bilang tanda ng paggalang at mabuting pakikisalamuha sa ibang tao.
Lagi natin tatandaan mga bata na ang wastong pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay nagpapakita ng respeto sa sarili at sa iba pang tao. Sagutan natin ang ikatlong gawain. Sagutan natin ang ikaapat na gawain. Sagutan natin ang ikalimang gawain. Panuto. Basahin at unawain ang bawat katanungan. Piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong saguutang papel.